Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 23 to 29, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And also Aquarius, meron tayong full moon in Pisces. So this is a partial lunar eclipse. Nangyari siya ngayon. But still, yung energy niya nandyan pa rin, no? So, isingit lang natin because yung full moon is about letting go, releasing anything that is no longer serving your highest good. This is happening in your second house. So, iba sa inyo, pwede magbebenta kayo ng bahay, lupa, gamit, alahas, ari-arian, or anything valuable sa buhay nyo para mag-generate ng pera. Pwedeng kailangan nyo, may pagkakagastusan kayo. Oo. You feel like ito yung makakatulong, it will bring ease, makakapagpadali ng finances ninyo, ng situation ninyo sa kaperahan kapag na-liquidate nyo to. Let's say, meron kayong kailangan pagkagastusan. Tapos, sa ngayon, wala pa kayong pera. So, ang gagawin nyo yung iba, may ibibenta kayo para magamit nyo yon, yung pera na yon, at hindi nyo na kailangang umutang. Diba? Some of you, pwede rin meron kayong parang reregaluhan. Papamanahan ng inyong gamit, ari-arian. Kahit na maliit na bagay lang. Halimbawa, meron kang prized possession, like meron kang bracelet, relo, or hikaw na ireregalo mo sa kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay, sa anak mo. Ayan. And also, you will share. You will share your knowledge, your skills. Pwedeng meron kang tuturuan, no, na interesado sa expertise mo. Halimbawa, magaling ka sa baking. So, tuturuan mo yung taong yon na mag-bake para gamitin niya rin yung matututunan niya sa'yo para mapa-unlad niya yung sarili niya. Diba? You have the moon. So, maaring medyo maging emotional kayo ngayon, medyo sensitive. During this time, kumbaga yung instinct ninyo mas lalakas, mabilis kayong makaramdam. Oo. You also have Scorpio. Investigate. Parang meron kayong i-research, aalamin na very interesting para sa inyo. This can be anything. Pwede tong interesado ka sa isang topic, sa isang paksa, talaga Tagalog na Tagalog, sa isang idea, no? So you want to learn more about it. Let's say naging interesado ka sa astrology. So alamin mo yung mga pasikot-sikot niyan. And magiging skill mo na siya kasi marami ka nang alam tungkol doon. Sa movie naman, pwedeng meron kayong gusto lang alamin. You just want to find the truth kasi parang feeling mo ito ay itinatago sa'yo. Ang katotohanan. Baka meron kang ma-realize. You also have Neptune. This is about your creative ideas, no? So, pwedeng meron kang tutuklasin na creative ideas mo na parang let's say, meron kang magandang idea na, uy, gagawin ko tong negosyo. Tapos, parang feasible siya na negosyo. Kaya lang, iniisip mo, paano ko to i-execute? How will I make this happen? So, ang gagawin mo, you will do your research. Kasi parang nakikita mo na yung sarili mo na umuunlad, or nakikita mo yung sarili mo na ginagawa mo yon. You are in that situation, na-visualize mo na. You are also going to use your imagination para mas magkaroon ka ng mga bagong creative ideas. You have the Wheel of Fortune. Things are changing for the better. You have the full control of your life right now, Aquarius. Meron mang mga tao na gumugulo sa mga plano mo ngayon, but alam mo na you are on top of your game. Kung dati hinahayaan mo lang sila na pakialaman ng buhay mo, ngayon, hindi mo na i-allow yan. Oo. You know what you want and you will pursue whatever you want.
wala na makakapigil sa'yo. And if there are some people na parang connected sa'yo tapos ang ginagawa nila is nililito ka lang or nako-confuse ka lang sa kanila, especially if this is a relationship or a person in your life na hindi mo alam kung ano yung sitwasyon ninyo, na mapapatanong ka na lang, ano ba tayo? Ganon. At kung hindi sila makasagot ng maayos, then you may be cutting off connection with this person. Sa yung money, career, finances, naku, Aquarius. This makes sense. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, maaaring meron kayong ibibentang gamit or ili-let go na prized possession. So, parang ang sad ninyo rito. Mm-mm. Na, I know, meron tayong mga attachment sa mga material na bagay, may mga ganon. But, if this is for the good, no, kung makakatulong sa ibang tao or sa'yo, makaka-recover ka sa isang financial obligation, I think it's fine, no? But of course, nakakalungkot lang. Let's say for example, ako noon, nung nagbenta ako ng sasakyan, binenta ko yung sasakyan ko. Alam mo, umiyak pa ako noon, no? Habang tinatanaw ko yung sasakyan ko na palayo na sa akin kasi kinuha na nung bumili. Na, oo, may pera ka, nakuha mo yung pera mo, pero, ano, parang, di ba, kasi nagkaroon ka na ng connection doon sa sasakyan na yun eh. Like ako, nagkaroon ako ng connection doon. So, parang ang hirap i-let go, but you have to do it kasi you have to make some sacrifices para may matugunan ka na pangangailangan. Okay? So, don't worry kasi, like, for example, ako, after nun, after a few years, nakabili ulit ako ng sasakyan. 'Di ba? So, ano lang, maaring sa ngayon, may kailangan ka lang munang i-let go, but it doesn't mean na hindi mo na makukuha ulit yun, or hindi mo na ulit may experience yun. Okay? So, let's see your love life. You have the Two of Cups and the Ten of Wands. Some of you, pwedeng kayo, if you're single, no, you may be getting into a relationship, pwedeng papasok ka sa isang seryosong relationship, kaya lang take note of this kind of relationship kasi pwedeng, it's, imbis na makatulong sa'yo, parang maging pabigat pa itong person na to. 'Di ba minsan papasok tayo sa relationship for so many reasons na meron tayong katuwang sa buhay, someone who is going to help us. Pero kung parang dumagdag pa siya na problema sa iyo, mag-isip ka muna, 'di ba? Oo, but if you are already in a relationship, I see you na parang nagsistay sa relationship, pinaglalaban niyo yung relationship ninyo dahil marami na kayong napagdaanan together and you know that this relationship is worth fighting for. You have the tree. The tree is about good health. Ayan. So, alam nyo, napaka-importante ng kalusugan. Mm-mm. Na, di ba, dun sa mga nakaka-experience na pag na-hospital tapos ang daming babayaran, doon mo ma-realize na, oh my God, hindi ko pinapahalagahan ng ang aking kalusugan. Tapos parang wala lang, 'di ba? Pero pag nagkasakit, doon mo ma-realize na blessing yung wala kang sakit, yung okay ka, healthy ka, 'di ba? Also the sun, ito ay liwanag. This is also good luck. Okay? So, ang nakikita ko rito, Aquarius, parang hinihingi lang sa'yo ng universe na mag-let go ka ng bagay na importante sa'yo. Parang tinetest ka ng universe. Kasi after letting go of that, merong ibibigay sa'yo na mas maganda. Mas magugustuhan mo. Mas magiging masaya ka. Okay? Relax lang daw. Chill. Chill lang. Kayang-kaya mo yan. Honor your feelings. Yes, kung nalulungkot ka, iyak mo. Your feelings are valid. Hindi naman porket may pinagdadaanan tayo is uh, kailangan na nating itago para hindi makaabala sa iba.
I mean, may mga gano'n, pero if there is someone in your life na trusted mo, pagkakatiwalaan mo, someone who is willing to listen, then pwede mong sabihin sa kanya yung pinagdadaanan mo, yung nararamdaman mo, na hindi mo naman kailangan na obligahin yung taong yun na tulungan ka, but kung totoong kaibigan siya or someone who really cares about you, handa siyang makinig para sa'yo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.